For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Ayan. Diyan po natin kukunin yung ating pag-aaral ngayong gabi. Nothing is impossible to God. Ayan. O, nothing is impossible with God. Tayo po muna yung manalangin. Ama namin Diyos, na mga pangyarihan sa lahat, kami po'y uli lumalapit po sa inyo sa gabi po na ito, Panginoon. At amin po'y nilalapit sa inyo yung salita, mensahe po na ito, Panginoon, pagpalaan niyo po na maging pagpapala po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako bilang tagapaghatid ng mensahe po ninyo, Panginoon. Kayo po may taas at madakila sa gabi po na ito. Lahat po ito yung dalangin namin sa dakilang pangalan ng Panginoon tagapagligtas sa Kristo Jesus. Amen. Yan. Nothing is impossible with God. So, dito po sa chapter 17 nito, makikita po natin dito na meron pong lumapit sa mga disciples ng ating Panginoon at nilapit niya yung kanyang anak na dito, merong demonyo. Ayan. Di ba? At sabi dito, sa chapter 17 nito, lumapit itong tao nito sa Panginoon, sinabi, so verse 16, and I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Yan. At sabi ng Panginoon, then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. At nung dinala yung bata sa Panginoon, nirebuke ng Panginoon. At yung devil, umalis kagad sa mga bata. Pero, pag pinuntahan mo, yung verse 20, o verse 19 muna, yung mga disciples, nagtanong sa Panginoon. Diba? Sabi niya, why could not we cast him out? Diba? Bakit hindi namin siya napalayas? Kung hindi namin siya napaalis doon sa bata. Pero sinagot sila ng Panginoon, because of your unbelief. So, ibig ba sabihin nito, walang pananampalataya yung mga disciple ng Panginoon? Alam, bilang mga Kristiyano, alam natin, hindi rin tayo maliligtas, hindi tayo matatawag na anak ng Diyos, kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Okay? Pero dito sa pagkakataon nito, nakikita natin na yung mga disciples ng Panginoon, powerless nung time na yun. Diba? Wala silang power para palayasin yung diablo doon sa bata. Pero sabi ng Panginoon, because of your unbelief. So napakahalaga pala itong pananampalataya sa buhay natin mga Kristiyano para magawa natin yung mga bagay na gusto ipagawa ng Panginoon sa atin. Hindi dahil sa sarili nating lakas o sarili nating kakayanan. Diba? Kundi dapat nakaasa talaga tayo sa ating Panginoon. Yung faith natin sa lahat ng ginagawa natin, dapat nakatingin tayo sa Panginoon. Dahil wala tayong power kung wala ang ating Panginoon. Okay? Kaya sabi nito, nothing is impossible with God. Pero alalahan nyo, tayo yung gagamitin ng Panginoon. Hindi na para bumalik ng Panginoon dito, nandito na yung mga anak ng Diyos para gawin yung gawain ng Panginoon. Diba? Kaya sabi niya, ang kailangan lang sa buhay ng bawat isa sa atin, makita mo na wala kang magagawa kung wala kang pananampalataya sa Panginoon. Sa lahat ng ginagawa natin, even sa paglilingkod natin sa Panginoon, even sa pagpunta mo sa church para kay Biblis, kung wala kang paniniwala o pananampalataya sa ating Panginoon. Diba? Even, lalong-lalo na sa mga lumalabas. Diba? Ano, bago pa lang umalis, bakit nagpe-pray tayo sa Panginoon? Bago pa umalis ng bahay, nagpe-pray ka namin sa Panginoon, Lord, gamitin niyo ako. Diba? Pagpalaan niyo yung paglabas namin. Saan may matulungan ako kahit isa lang? Humihingi ka agad tayo ng tulong sa Panginoon kasi alam natin, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. O ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Okay? Kaya makita lang ng bawat isa sa atin, kaya pala natin gawin ang lahat ng bagay dahil sa ating Panginoon. Dahil nakatingin ka, magagawa ko dahil walang imposible sa ating Panginoon.
Hindi sa sarili nating lakas. Kaya tanong, do you know your God? Kilala mo ba talaga ang Panginoon mo? Kasi kung talagang kilala mo siya, wala kang kakatakutan. Okay? Alam mo, lahat ng bagay saan ka mang pumunta, magagawa mo dahil sa iyo, Panginoon. Okay? At higit sa lahat, sabi yan, itong Diyos na ito, nakilala natin, hindi sa yung Diyos na kilala ng sanlibutan, na nakasabit sa kanilang mga pader. Okay? Nakapatong pa rin sa krus nila hanggang ngayon. At nakadisplay sa kanilang mga simbahan. Hindi sa yung Diyos na semento o kahoy na nilalagay sa loob ng simbahan. O yung mga images na nakalagay sa loob ng kanilang mga bahay. O, di ba? Alam natin, pag mula simula, yung Diyos natin, hindi mo pa nakita yung mukha niya. Di ba? Narinig mo lang yung Ebanghelyo ng Panginoon mula sa Bible, through His Word, na nampalataya ka. Kasi alam mo, siya yung totoong Diyos na makapagliligtas sa iyo mula sa lugar ng impyerno. Diba? Ngayon na nampalataya ka, ngayon save ka na. Ngayon save ka na. Tiyak mo na, sa langit ka pupunta. Pero habang nabubuhay ka dito sa lupa, alalahanin mo, ikaw din ang gagamitin ng Panginoon para magawa niya yung mga bagay na gusto niya dito sa lupa. Okay? Kaya sabi yan, ma-realize mo lang na sa lahat ng ginagawa mo, hindi ko po magagawa ito, Panginoon, kung wala ka sa buhay ko. Kasi, sa ating Panginoon, walang imposible. Naalala ko tuloy yung isang testimony na po tungkol sa pagsusolving namin sa Sabong Bato. May nakausap ako doon. Isang Saturday, naglalakad kami ng deacon. So, yung mga kapatiran kasi mga babae, nauna na sila kasi may Bible study kami. After ng Bible study, sinundan namin sila. At habang naglalakad kami, meron akong nakita ang isang babae, binabasa yung tracts. So, tinanong ko siya, ate, naipaliwanag ba sa iyo yung tracts na ito? Hindi, inabot lang sa akin ito eh. Ngayon, binabasa ko. Gusto mo ba ipaliwanag ko sa iyo? So, pinanong naman niya. Pero hindi ko alam na isa pala siyang Einstein. Yan. So, pinapaliwanag ko sa kanya. Then, ini-introduce ko pala ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Yan. So, kilala daw niya si Jesus. Sabi ko, anong pagkakakilala mo sa Panginoong Jesus? Alam ko, tao siya. Nag-iisa siyang tao na nakasunod sa kalooban ng Diyos. Yan, yung sabi sa akin. Kaya, ano yung nasunod niya? Na hindi siya nagkasala. Siya po yung nag-iisang tao na nabuhay sa mundo na hindi nagkasala. Yan yung sabi niya sa akin. So, sabi ko, totoo, hindi nagkasala ang Panginoong Jesucristo. Hindi dahil siya ay tao, kundi dahil siya ay Diyos, kaya hindi siya talaga pwedeng magkasala. Sabi, napaka-imposible na magkasala yung Diyos because He is perfect. Sabi ko, tayo hindi, bilang tao. Pero ayaw niya maniwala, hindi. Nag-iisa lang siyang tao na hindi nagkasala. Hanggang sa kamatayan, naging masunuri siya. Kaya, naging kalugod-lugod siya sa harapan ng Diyos. Kaya nga binuhay na maguli siya ng Diyos eh. O sabi ko, saan nakuha yung mga aral na ito? So, sa kanya sinabi na, isa po akong iglesia ni Kristo. Iglesia kayo ni Kristo, pero hindi niyo kilala si Kristo. Sabi ko, binigay ko sa kanya na Isaiah 9:6. Kasi, meron din siya sinasabi na, ang kapangyarihan ng Panginoon, nagbigay lang nung siya ay binuhay na maguli ng Diyos. O yun. Sabi ko, alam niyo ba, sa Isaiah 9:6, tinawag siya, Almighty God. For the Son is given. Sabi ko, binasa ko sa kanya yun, ayaw niya maniwala. So, sabi ko, wala na akong magagawa sa'yo kasi hindi naman nila alam yun. Bakit? Hindi nga sila authorized magbasa ng Bible. So, nakita niya yung biyaya ng Panginoon sa atin. Na nabigyan tayo ng karapatan, basahin yung Bible. Talagang inutusan tayo, tinuturuan tayo, basahin yung Bible mo, aralin mo. Kasi magagamit mo yan para na ipakilala mo lalo yung Panginoon mo sa mga tao. Eh sabi ko, He is the Almighty God. Sabi ko, bago pa siya magkatawang tao, yung kapangyarihan nasa Kanya na. Kasi Diyos na nga siya eh. Sabi ko, pero ayaw mo niwala. So, ano nangyari? Naghiwalay kami.
Pagka-iwalay namin sabi ng digon namin, si Brother Mark, Pastor, nakakaawa sila, no? Kahit na anong mangyari talaga, sila yung sinasabi ng Panginoon doon sa verse, Matthew 17:17, of faithless and sabi yan, perverse generation. Kasi, talagang ligo ang buhay nila. Pero kilala nila si Kristo. Kilala lang nila sa pangalan. Pero tayo, kilala mo kung sino yung Panginoon mo. At alam mo, nothing is impossible with God. Kaya hindi sino napakapala natin bilang mga Kristiyano. Kaya alam mo, magagawa natin lahat ng bagay dahil sa ating Panginoon. Yun sinabi ng Apostle Pablo eh. I can do all things through Christ who strengthened me. Diba? Kaya sa gabi na ito, napakabalot natin na nakilala natin yung Diyos na sinasabi sa Bible. Na ito yung Diyos na ito na lumikha na lahat ng bagay. Okay? Nilikha niya lahat ng bagay sa pamagitan ng salita lamang. Kaya pag binasa mo yung Genesis chapter 1, sabi na, and God said. O, di ba? At nangyari lahat ng creation na ginawa ng Panginoon. Pero hindi nyo pansin kung gaano ka-special yung tao. Hindi sinabi ng Panginoon na, and God said, let there be man. Hindi, nilikha niya talaga tayo. Ginamit niya mismo yung kamay niya para hulmahin yung tao. Kaya perfect yung pagkakagawa sa atin eh. Di ba? At higit sa lahat, hiningahan pa tayo ng Panginoon. Genesis chapter 2 verse 7. Kaya napaka-special natin. Kasi mo, nilikha niya, perfect ang pagkakalikha sa atin. At higit sa lahat, gusto ka pa niyang gamitin sa mga dakilang bagay na gusto niyang gawin sa buhay mo habang nandito ka sa lupa. Okay? Mangyayari yun kung yung pananampalataya nasa iyo. Huwag mong aansin, huwag mong pabayaan, huwag mong hayaan malamig yung pananampalataya na yan. Kasi yan yung gagamitin ng Panginoon para magtagumpay tayo sa lahat ng mga bagay. Sabi ng Panginoon, we cannot please God without faith. Kasi talaga yung desire ng Panginoon yung pananampalataya yung binigay niya sa atin, magamit mo yan. Siya yung author and finisher ng ating pananampalataya. Kasi magagawa talaga niya gawin yung mga imposibleng bagay sa buhay natin. And even, gagamitin niya tayo para magawa niya yung mga imposibleng bagay even sa ibang tao. Makita lang natin ngayon gabi na ito na maraming Kristiyano din sa church. Kung kilala nila ang Panginoon, bakit maraming Kristiyano hindi lumalago sa Panginoon? Dahil akala ng iba, dahil umaattend sila ng church regularly, malago na sila. But then, sabi dito, there are many Christians today who are present in the church always, but not growing. Remember, yung paglago natin, ganito, hindi makikita sa church attendance. Ang confirmation ng ating paglago, ay sabi dito, namumula sa kung ano yung mga na-absorb mo mula sa salita ng Diyos. Na-absorb mo at pinamumuhay mo. Dahil sabi niya, Apostle Pablo, na yung salita ng Panginoon, minemeditate niya araw at gabi. At higit sa lahat, sabi niya, iningatan niya sa puso niya. But mahalaga kasi sa kanya yung Word of God. Kasi alam niya, doon siya lalago, doon siya titibay. At higit sa lahat, doon natin mas lalong makikilala yung ating Panginoon. So kung hindi ka nagbabasa ng Bible, kilala mo kaya ang Panginoon mo? Samantalang ang desire ng Panginoon, lumago tayo sa kanyang salita. Yan. And then, Psalms 119, verse 11, sabi doon, thy word I have hid in my heart. Sabi ni David. Sabi yan, at higit sa lahat, that I might not sin against thee. And so verse 16, yan. Psalms 119, verse 16. Muli, sinabi dito, 119, verse 16. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Kasi mahalaga yan sa buhay natin.
Kasi sabi daw, if you stop growing, then you start dying spiritually or you start sinking. Kaya maraming Kristyano na napapansin, tumigil sa pag-church. Tumigil sa pagbabasa ng Bible. Anong nangyari? Nagtagumpay kaya sila sa buhay nila? Hindi pwede mangyari kasi sabi lang, kapag tumigil ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos, yun na rin ang simula para yung buhay mo spiritual mamatay, manlamig sa ating Panginoon. Kaya sabi, even yung faith mo ngayon, nangihina na. Ang faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So, blessing sa atin, nakilala natin yung totoong Diyos. At higit sa lahat, dinala tayo sa perfect na church. Sa iba, hindi perfect ang church natin. O, di ba? Tama naman, walang perfect na church. May makikita at nakikita akong mali. Hindi sinasabi ko sa mga member doon. Kaya yung mga may maling paniniwala, lahat sila ngayon wala na sa church. Isa-isa na wala. Yung isa sa blessing sa church na yun. Kakaunti sila, pero lahat ng against, isa-isa ngayon, tinanggal ng Panginoon. Pero meron pa rin bumabalik. Meron pa rin bumabalik kasi nanay siya ng mga faithful na member. Pinagpepray nila, sana yung nanay nila, mabuksan na yung isipan, makabalik. At higit sa lahat, itama ng Panginoon yung pananampalataya niya. Alalahanin mo, ang matandang Kristyano ay 60 plus na niya. Isang nanay. Pero every time pumunta sa church at nakahawak siya ng may pag nagsalita siya, mali ang sinasabi niya sa testimony niya. Kaya nagugulat ako, gusto ko na siyang kausapin personally. Kinausap ko muna yung mga anak niya. Gusto ko na i-review ko yung nanay niyo. Na kung talagang hindi siya maniniwala sa turo ng Baptist, magtayo na siya ng sarili niyang church. Kasi ang dami yan na sinasabi na against sa doktrina ng Bible Baptist. Sabi ko, hindi ko tinuturo yun. Baka may sineshare niya sa labas. Sinasabi niya, ito yung church niya, at yun ang mga testimony niya, yung mga mali. So sabi ko, gusto ko na siyang review. Sabi ng anak, sister, faithful na young people yun doon. Sabi, pastor, ako na pong bahala sa nanay ko. Ako na po magre-review sa kanya. Kaya nagulat ako. Sige, magbibigyan kita kasi pinagpe-pray niyo yung mami niyo eh. Pag ako, sigurado, ma-offend yan, baka hindi na talaga bumalik yan. So, since kayo, concerned pa rin sa mami niyo, gusto niyo pa rin siya makasama dito, sige, kausapin niyo kung kaya niyo. Okay? Nagulat ako isang araw, nag-message sister sa akin, umaga, pastor, pwede po ba yung babae na walang authority, pwede mag-baptize? Nagulat ako, bakit mo tinatanong yan? Kasi po, ang mami ko, dumating po kasi yung lola ko kagabi. So ngayon umaga pagkagising ko, nakita ko, tinanong ko ng salvation kasi baka hindi na kayo magkita ulit. At pagkatapos ko magturo ng salvation, nag-pray kami ng lola ko, bigla sumingit yung lola ng mami ko. Ang sabi ng mami ko, halika, ibabaptize na kita sa CR. Meron mga ganun doon. Pero sumatin yun sa amin. Sabi ko, natuloy ba? Opo, binaptize niya. Pero iniwanan ko na siya dahil nagalit na ako sa kanya. Sinabi ko, mali yung paniniwala mo. Hindi tama yan. Nag-church ka pagkatapos, hindi ka sumusunod sa batas ng church. May sarili ka pa ng batas. You see? Kaya nakita ko naman, yung member na yun, lumalago. So, nagsumbong siya sa bayaw niya. Sa bayaw niya, si Brother Mark, yung ligo namin. Mali yung ginawa ng mami. Sabi nila, pinag-usapan nila din. Pinuntahan nila. Kaya lang, nabaptize na niya. Siya ang nabaptize. Kaya sabi ko, miyembro na yung lola mo ng nanay mo. Natatawa kayo, pero di ba, salamat na lang. Tayo natulungan ng tama. Yun yung mga sakit ng ulo namin doon. Darating yan sa church, Sunday night lang umaten yun ha. Tinataon niya ng testimony. Tapos, pagdating niya, magtatas ako, may testimony ako. Yan. Ganun yan eh. Alam niyo ba hindi na mahalaga ang church? Namaga na siya. Kahit wala tayong church, ang mahalaga, sabi niya, nasa puso mo siya. Sabi, nasa puso mo na si Kristo. At hindi na rin mahalaga yung physical baptism na ginagawa natin, yung water baptism. Kasi baptize na daw tayo sa Espiritu ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ayan. Pag pakikinggan mo, yung part may tama sa Bible, pero mali pa rin.
Buti na lang, after niya mag-testimony, si Brother Mark, siya na mismo yung nag-rebuke doon sa biyanan niya. Utos ng Panginoon yun eh. Nirecite niya yung Matthew 28, 19 and 20. Inutos ng Panginoon. Mag-soul winning tayo kasi hindi rin siya naniniwala sa soul winning. Siya bigyan siya sa soul winning daw. Nirebuke niya yun. Soul winning and baptism. Hindi ka pa naman nakapako sa cross. So pwede ka i-baptize. Again, kasi kung ikaw ay nasa kama na ng karamdaman, hindi ka na makakatayo, kasi daw maniniwala ko, hindi ka na mababaptize. Pero kung kaya mo pa, nakapunta ka kung saan-saan, baptisin lang, hindi mo masunod, paano masasabi, may pananampalataya ka sa Panginoon sa Kristo? Kasi ganun yung mga pinagdadaanan na namin doon. Yun yung pressure namin doon. Kaya tumaba ako doon eh. Naubos lahat ng facts na nasa katawan ko. Umaakos. Ano pang bihira mga miyembro ito? Ito yung miyembro na sinalo ko. You see? Pero sana pagdating nyo doon, wala na siya. Kasi baka masyaran pa kayo. Yes. Sabi niya yung Brother Mark sa akin, Pastor, parang napaka-imposible na pong maitama yung biyanan ko. Maliligtas pa kaya siya? Aba, yun yung claim niya, ligtas siya eh. Sabi, testimony niya, ligtas siya eh. Nanampalataya daw talaga siya. Sabi niya, nakakatakot po, Pastor, baka knowledge lang yun. Hindi totoo, pananampalataya. Kasi hindi namin nakikita gumagawa pa naman sa buhay niya. Puro ligo ang sinasabi niya sa aral na natutunan ng Bible Baptist. Pero salamat, doon sa dalawang anak niya, babae, doon sa manugay, si Brother Mark, talagang lumalag po sa church at sa aral na lumumula sa Biblia. Sabi ko, maaaring sa buhay natin, makikita natin, imposible maligtas pa yung biyanan mo. Pero, posible sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko, huwag yung tigilan. Pagtulong-tulungan nyo na kasi hindi na pag-usap sa akin. Pagkatapos ko mag-praise, tatayo na yun, lalabas na. Hindi ko na siya inaabot. Kaya hindi ko pa nakaka-praise yung palad niya para kamayan. Sabi ko, sa atin, posibleng mangyari. Pero sa Panginoon natin, posible. Nothing is impossible with God. Huwag niyo lang siya hayaan mahigit ng diablo papunta sa impyerno. Kasi kasama niyo sa bayan araw-araw eh. Pero makikita natin, even yung ating Panginoon, sabi niya ng Panginoon, sa Matthew 28 verse 18, sabi, all power is given unto me. Okay? All power is given unto me. So, makapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sa inyo, yung sinabi ko sa inyo, yung ayos, sabi, yung kapangyarihan ng Panginoon ibinigay lang pagkatapos siya mabuhay ng magulit. No, sabi ko, bago pa siya pumunta rito, nasa kanya yung kapangyarihan. Bago pa yung creation, tayo, walang creation kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. O, binasa ko sa kanya John 1:3. Pero ayaw nilang tanggapin. Liko talaga sila eh. Pero even maraming talata sa Bible, nung sinabi ko sa kanya, even Matthew 19:26, sabi doon, but with God, all things are possible. Ayaw pa rin nilang tanggapin yun. At higit sa lahat, binigay ko rin sa kanya Mark 9:23. Sabi ng Panginoon, yung mga bagay na imposible sa tao, maaaring maging posible. At higit sa Mark 9:23, all things are possible to him that believe. So kung may pananampalataya ka, posible ang lahat ng bagay kasi gagawin ng Panginoon yan eh. Ang tanong, may pananampalataya ka ba sa Panginoon? Para maging posible lahat ng bagay sa tulong ng ating Panginoon. Alala nyo, kung wala yung pananampalataya, we are powerless. Wala tayong lakas, wala tayong kapangyarihan gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Philippians 2:13, for it is, but for God, saan sabi doon? Basahin na nga natin. Bakit pa? Ito yung madalas binibigay ko sa mga young people doon. Philippians 2:13, sabi doon, for it is God which worketh in you, both to will and to do His good pleasure. See? Talaga
yung bagay na gustong gawin ng Panginoon? Wala. Salamat yung Panginoon gumagawa sa atin. And by faith, alam mo, magtatagumpay tayong lahat. Kaya sabi nito, unang bagay, nothing is impossible with God. Ito na yung tatanda natin. Number one, there is no sinner that God cannot save from going to hell. Okay? Itong aral na ito, marahil narinig na ng ilan sa atin ilang beses. Pero totoo ito. Walang tao na papunta sa impyerno na hindi kayang iligtas ng Panginoon. Napatunayan na sa buhay natin lahat. Okay? Sabi ko na, yung pagkakalikha sa atin is special. Talagang pinahalagan tayo ng Panginoon eh. Simula tayo ng Panginoon. Even nung mahulog yung tao sa kasalanan, alala ko, nag-preach sila ng Pastor P. Muli, ang Panginoon ang gumawa ng paraan para maibalik tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ginawa niya sa atin, what more, hindi niya magagawa sa ibang tao. Pero wala na siya dito para gawin yung ministry. Tayo yung gagamitin ng Panginoon ngayon. Kaya yung pananampalataya na meron ka, yung biyaya ng Diyos na nagagawa mo sa buhay mo, na maglingkod sa Panginoon, lumabas every Saturday. Hindi man yung iba, hindi na Saturday. Araw-araw ginagawa. Alalahanin mo, nagagawa mo lang yan dahil sa biyaya ng Panginoon. At higit sa lahat, bawat taong makakausap mo, ilalapit mo sa Panginoon, magkakaroon ng pag-asa ngayon, makawala sa lugar ng impyerno. Dahil sa ating Panginoon, hindi dahil sa galing natin magsalita. Minsan natin nakabahan pa tayo eh. O, di ba? Ang tagal-tagal na natin nagtuturo, pero minsan kinakabahan pa tayo magturo. Pero kahit kabago ka, at naunawaan ng kausap mo, nag-pray yung kausap mo, may kasama pang pagtulo ng luha, dahil nagpapasalamat sila, nakarating sa kanila yung mensahe ng Panginoon. Di ba biyaya ng Panginoon? Yung imposibleng bagay sa Kanya, ginawa ng Panginoon. Maka, tiyak na langit ang tulo pag siya'y ng buhay. Nakatanggap sila ng buhay na walang hanggan. At ikaw ang ginamit ng Panginoon. At maraming tao pa, dito pa lang sa Santa Cruz, magkakaroon din ng kaligtasan kung patuloy natin gagawin yung iniutos ng Panginoon. Kasi walang imposible talaga yun. Umaraw at umulan, marami sa atin mga kapatiran talaga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Noong Saturday lang ulit ako nakasama sa soul winning dito eh. At pag-uwi ko ng bahay, pagod na pagod ako. Nakatulog ako sa sabi nga ng sikarano, nakatulog daw ako dahil napaka-ingay ko sa sasakyan eh. Nung sinumbong ni Sierra sa akin. Pero di ba, masaya ka ba may naturuan ko ng Saturday? Paano yung mga tao ngayon na hindi nasiram ng salita ng Diyos? Kung binuwihan sila ng buhay itong linggong nakaraan, nasaan sila? At ang blessing pa, may na-invite pa no Sunday, may dumating. Hindi man yung naturuan mo yung nakarating, pero yung lakad natin doon, hindi na baliwala kasi may nakarating. Imposible mong mangyari, pero nangyari. Sa tulong o sa biyaya ng Panginoon. Yun, lahat yung gawa ng Panginoon eh. Ang magagawa lang natin, i-share yung tracts. Di ba? Ibigay yung tracts sa kanila at kung magpanganak sila, may tuturo pa natin sa kanila. Pero alalahanin nyo, yung pagliligtas, Panginoon ang gumagawa. Sa pamagitan ng gospel na dala natin. Pero yung gospel na yun yung ating gospel of the Lord Jesus Christ. Siya yung sineshare natin sa kanila eh. Hindi sila magkakaroon ng pananampalataya kung hindi nila nakilala ang Panginoon. See? There is no sinner God cannot save from going to hell. Kaya pagpasalamat tayo na biyaya tayong magamit ng Panginoon. Kaya lahat ng mga manggagawa ng lumalabas, even yung mga nagtuturo ng mga Bible study, nakikita ko yung mga post. Magkasaris, pinakikita ko sa mga member doon. Ito yung gawain doon sa church namin. Sa Santa Cruz. At na-witness nila yan nung dumating sila dito ng April 5.
Nung April 5 ng umaga, ang plano nila, after ng event, umuwi. Pero naging blessing sa kanila yung lamig ng cultural. Hindi. Yung nakita nila kung paano sila pinahalagahan ng Calvary Bible Baptist Church. Kaya after nung event, nagulat ako, biglang lumapit sa akin Sister Ruth, sabi, Pastor, gusto ko namin mag-stay sa church. Gusto ko namin magpahinga muna doon. Okay lang po kaya? Sabi ko, bago pa yung April 5, inihikayat naman ni Pastor Ronnie na dito kayo magpalipas ng gabi. Kaya lang ngayon sabi ko, surprise sa amin yan. Willing ba kayong humiga sa tiles? Pero nag-provide ang Panginoon. Ang daming higaan. Kanya-kanya talaga dito yung mga member, nagulat sila. Kahit tulog na sila, may dumating pa merienda. Inalmusal na lang nila. Kaya tuwa sila hanggang sa pag-uwi nila, pagdating doon, nag-message pa nila sa akin, ha? Pastor, salamat po. Ipalitan niyo po kay Pastor Ronnie, kay Ate Pink, at doon sa lahat ng mga member. Salamat po sa kanilang hospitality. Nagagalak po yung mga puso namin dahil sabi, at higit sa lahat, nahihiya kami kay Pastor Ronnie. Kasi nung pumunta siya rito, hindi man lang namin naibigay yung ganung pagpapahalaga. Pero ibinigay sa amin, sobra-sobra. See? At alam ko, yung mga bagong mananampalataya dito, na nagdadala, na nawiwing ng mga kapatiran ng Panginoon na dala rito, alam ko lahat sila nagpapasalamat eh. At ginamit kayo para makalaya sila sa lugar ng impyerno. Sa tulong o sa kapangyarihan ng ating Panginoon. There is no sinner that God can save from going to hell. Kaya nga sabi, walang imposible. John 3:16 pa lang, di ba? Ang sabi doon, that whosoever. So wala talagang hindi maliligtas eh. Kung gugustuhin ng tao. Doon pa nga lang sa sakong pa ito, sabi ko, wala pa yata sa 10% na pupuntahan natin. So sabi ko, doon sa 10% na yun, ilan na ba yung nakatiyak kaya ng kaligtasan? Kaya sabi ko, sa dami ng pinuntahan natin, ilan pa rin nabaptize natin? Well, nasa 10 na yata yung nabaptize ko, pero ang nanatili lang yata doon, 5. Wala pa yung 5. Pero yung isa sa sakit ng ulo ng kapatiran doon, na mag-asawa sila, may anak na sila, pero hindi sila kasal. Last December na umuwi ako dito. Pagdating ko dito, nag-message yung babae, Pastor, maghihiwalay na po kami mag-asawa. Yung nasa kubang ako, nag-aantay pala ako ng sundo. Sabi nung babae, Pastor, nasa barangay po ako. Pinabarangay ko pa yung asawa ko. Pagdating ko ng Pasko mismo, ng umaga, sa Pasig pala, hindi dito. Pastor, maghihiwalay na po kami. Sabi ko, wait lang. Antayin niyo kung bumalik. Di ba pinagpe-pray mo yung asawa mong maligtas? Pinuntahan pa natin yan, kasama yung mga magulang niya, binibos natin yan. Sabi ko, pagkatapos ngayon, makikipaghiwalay ka, paano yung prayer ng church sa asawa mo, sa pamilya niya? Huwag mo sabihin, hindi. Walang mababarang na ang kapangyarihan ng Panginoon. Nailigtas sila. Dahil lang sa desisyon mo. Sabi ko, magpalamig ka muna. At ang malamig naman yung December. Sabi ko, pagbalik ko, mag-uusap tayo. Pagbalik ko, nag-Bible study kami kagad sa kanila. You see, by March, nabaptize yung asawa niya. Kaya tuwan-tuwa siya. Sabi ko, see, kahit pinalo mo ng tubo yung asawa, buti hindi nakipaghiwalay sa'yo. At ngayon, tuwan-tuwa na siya. Kasama pa pumunta yung asawa niya noong last April 5. Yung mga member na yung galing yung kay Pastor Jimmy. Akala ng iba kambal, pero mag-ati na sila. Dalawa sila dumating doon, naghahanap talaga sila ng church. Sabi, Pastor, pwede po ba kami dito mag-church? Sabi ko, bakit wala ba kayong church? Nag-church po kami doon sa kabilang Baptist. Kaya lang, parang hindi kami welcome.
Mag-iisang taon na po kami doon, parang bisita pa rin kami sa kanila. Kasi? Kaya sabik na sabik sila mag-share. Kasi po nung Pastor Jimmy kami, nakakapag-special number kami. May ministry pa po ako sa mga bata. Pero ngayon hindi ko po magawa dito. Pero sabi ko, tingnan mo na ba talaga sa langit ka pupunta ako sa kanyang gawin ng buhay? Nakulat siya. Pero sabi niya, Pastor, yun nga po ang gusto kong ilapit sa inyo eh. Kasi baptize na po ako doon kay Pastor Jimmy. Kaya lang, hindi ko tiyak kung sa'yo talaga ako. Kaya sabi, pwede ko ba akong magpa-rebaptize dito? Sagutin mo muna yung tanong ko. Tiyak na ba talaga sa langit ka pupunta ang gawin ka ng buhay? Narinig ko po sa preaching niyo eh. Yung tungkol sa kaligtasan. At nag-repent po ako ulit. Wala, sige. Next Saturday, mag-baptism. Magpapaptize ka. Kasi naman niya ako sa bahay nila. Nandun naman yung ate niya. Pinakilala ko sa ate niya. Tapos tanong ko rito sa ate niya, so baptist na pala kayo before pa? Tiyak ka na rin ba sa lahat ka pupunta kung gawin ka ng buhay? Nasagot ko ng ate niya, opo, kasi po tinanggap ko ng Panginoong Jesus bilang ang tagapagligtas. Pero, nagpa-rebaptize din siya. Sige, nang pumunta si Pastor Jimmy doon ng burol ng Tita Helen, sinabi ko sa kanya, walang problema, Brad, kung yun ang testimony nila, walang masama. Kasi, pinaalam ko lang po sa inyo. Sabi ko kasi, baka malaman yung member niyo eh. Kasi alam ko po naman ang turo ninyo pagdating sa soul winning eh. Brad, kung yun talaga ang testimony nila, good. Binaptize mo sila. At ngayon, nagagamit sila doon. Nagkakapag-special number na sila magkapatid. Minsan solo, minsan duet sila. At soul winner sila. At yung isa, yung ate, nag-commit na nga siya para maging Sunday school teacher sa mga bata. Kasi, sa biyaya lang ng Panginoon. At sabi ng testimony na sa akin, Pastor, alam niyo po ba, nung tanungin niyo kami kung bakit kami nagulat, nung tanungin niyo kami, tiyak ba kami sa lahat kami pupunta ko sa kanto kami ng buhay? Bakit? Sabi ko, kasi po, mag-iisang taon na po dito sa kabilang Baptist, hindi man lang kami tinanong mo kahit sa beses. You see? Kaya po nagulat kami. Meron pa ng ganung tanong. O bakit? Sabi ko, hindi ba kakilala ni Pastor Jimmy noon? Tinanong po kami. Pero dito sa mga church na pinuntahan namin, nakatatlong church sila eh. Hindi man lang daw sila tinanong ng tanong na yun. Kaya na-bless sila, nung tanongin sila noon, natuwa sila. Ito na, siguro talaga yung tamang church na binigay na Panginoon na pinagpe-pray namin taon na. Ngayon, nagagamit na sila ng Panginoon. Blessing ng Panginoon yun. Nasabi ko, salamat sa Panginoon. Alam niyo ba, naging ba isang nila, isang batang grade 4 student lang. Nakikita nila yung grade 4 nag-church every Sunday. Tinanong nila, saan ba kayo nag-church? Doon po sa Bible Baptist. May iba pa pang Bible Baptist. Sa Proof 16 yung Bible Baptist, dito lang po kami pagpanik. Sabi ng bata, gusto po ninyo, sa Sunday, sumama kayo sa akin. Kaya sumama yung bunso. Ano pag-uwi niya ng Sunday afternoon, sinabi sa akin, ate, may nakita na akong church. Perfect para sa atin. Yung kagad na sinabi niya sa atin niya. At pinatunayan nga ng Panginoon. Sabi ko, marami kayong maririnig na negative na nangyari sa church na ito. Pero, huwag niyo tingnan yun. Tingnan niyo yung Panginoon na nagligtas sa inyo. Magpatuloy kayo, magpagamit kayo. Kasi yun yung plano ng Panginoon. Ano ba yung nakaraan dito? Wala din akong alam doon, sabi ko. Kasi ngayon din ako, bago lang din ako, sabi ko, magkakasunod na tayo. Pero sabi ko, simulan natin yung magandang testimony ng church. Although, nasabi nga kay Pastor, talagang hindi maalis. Pero pa rin talaga, sabi ko nga, sa mga member, nalilinis na uti-uti. Sa family naman, lumabas. Pumupunta yung mga pamangkin ko doon, pagpasok ka lang sa gate, umuusok na. Ay, umuusok na rin ako. Sabi ko, hindi mo ba alam church ang pinasok mo? Nakikita ng mga tao sa labas, ang lakas mo manigarilyo, sabi ko. Lumabas ka sa labas. Kapag hindi na uso si Garilyo sa iyo, saka pumasok dito. Pero sabi ko, welcome ka dito. Basta, wala yung usok na yan. Gusto ko nga mag-church kayo eh.
Pero yung kung sino pa yung mga pamangkin ko, sila yung ayaw sa church. Sila yung mga tinatrabaho namin doon. Nagulat na ako sa amin dahil nag-baptize kami doon March 24, March 19 o 17. Sabi ng tatay ko, o sinabihan ko yung pamangkin mo magpapaptize. Sabi ko, bakit yung babaptize yun? Sino ba yun? Hindi mo nga nakikita sumisimba. Hindi nga nakikipag-usap sa akin yun. Tapos ngayon, bigla yung sasabihin sa akin, babaptize ko. Ganun ba yung pamamaraan nyo? Sinabi ko sa kanya, hindi kasi yung pamamaraan na yun ang natutunan mo. Biblically. No? Puntahan nyo rito, kakausapin ko, kung talagang save siya, babaptize siya. Pero kung hindi, isosorbinin ko na siya. Baka kaya siya magpapaptize, sabi ko kasi alam niya, pupunta ng Laguna. Ang isasama ko lang member. Yung hindi member, hindi pwede sumama. At higit sa lahat, sabi ko, ang isasama ko lang yung mga faithful na magagawa pa lang ng Panginoon. Yung mga hindi pa nagtatapat, iyaan niyo muna silang mainggit. Para magtapat din muna sila. Gusto nila matanggap yung blessing mula sa Panginoon, hindi nga nila may bless. Sa buhay nila, sabi ko. Hindi nga makita sa kanila sila na hindi pag gumagawa ang Panginoon sa buhay nila. Pero salamat sa akin, there is no sinner God cannot save from going to it. Kaya maging challenge sa atin yan para lalo tayong magsipag. Kasi marami pang tao na gustong iligtas ng Panginoon. Kailangan lang may burden tayo na ibahagi yung Word of God para magawa ng Panginoon yung imposibleng bagay sa buhay nila. Mahango sila sa tiyak na pagtungo sa impyerno, magkaroon ng katiyakan sa langit ng tungo. Alam niyo, sabi sa Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At muli, inulit yun sa Acts 2:21. Pero hindi ibig sabihin lahat ng tumatawag bakit meron Matthew 7:21? Na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, makakapasok sa karayan ng Diyos. Kasi pinagtanong sa akin lahat po ba nang tumatawag sa Panginoon, makakatiyak ng langit ng tungo? Binasa kanya sa kanya yung Matthew 7:21. Sino lang po yung tumatawag ngayon? Kita sila na hindi nila alam Pero kasi sa church na pinupuntahan nila, sila, basta tumawag ka lang sa Panginoon, maliligtas ka. Pero hindi naman tinuro yung tamang pamamaraan. Yun yung kahalagahan ng tracks na meron tayo. Ituturo mo muna yung apat, then meron pa anyaya sa huli. Ngayon, gusto mong maligtas? Ano sabi sa panyaya? Kausapin mo ang Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon ngayon. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. At pag tinanggap mo siya, tiyak, ibibigay sa iyo ng Panginoon yung kaligtasan. Yung sinasabi ko, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi dahil nakilala mo na si Kristo, nag-pray ka, tiyak ka na sa lahat pupunta. Maling katuruan yun. Kasi kaya sabi ko, napakahalaga, nagtatanong ka, mabuting nagtanong ka, nalaman mo ngayon yung tamang pamamaraan. Ngayon, nalaman mo na, huwag mo nang hayaan makalpas pa. Huwag mong hayaan na nakawin pa ng diablo yung naituro sa iyo. Dahil hindi magagawa ng paniligtas ka sa lugar ng impyerno kung hindi ka naman mananampalataya. Salamat sa Panginoon. Alam niyo, Mark 19, gusto kong buksan po natin ito. Mark chapter 19. Mark chapter 19 verse 34. Ito yung sabi ng Panginoon, kausap niyo mga disciples. Again, I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. And 25, when his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? Sino ngayon ang maliligtas? Verse 26, sabi po doon, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Kasi sa tao, parang napakahirap maligtas. Kasi sila, tinuro mo na yung pananampalataya para maligtas, pero sila, pinahihirapan nila sa sarili nila. Gusto nilang may gawin pa sila.
Di ba? Sabi, napakadali na, pinadali na ng Panginoon para sa atin, para huwag ka lang mapunta sa lugar ng impyerno. Pero bakit yung kayong mga tao, sabi, mas gusto yung pumunta sa impyerno? Yung tama, minamali niyo ba? Isipin niyo ilan, naturuan na namin ng gospel. Nasiran sila ng trucks, pero nung Holy Week, nagpenitensya pa. Yung pamangkin ko na sinasabi ng tatay ko, baptize mo, nagpenitensya. Paano may babaptize yun? Baka tuktukan ko pa yun. Nakita ko dumaan doon sa church, nasa loob ng church, nakita ko kahit may maskara siya, nakilala ko siya, nakita ko, bilis maglakad. Eh sabi ko, pag nakita ko dumaan dito, nakakampalusin ko ng 2 portos yun, sabi ko. Kaya nung nakita ko yung dumaan, nakasunod yung girlfriend niya, bilis maglakad. Baka totohanin yung sinabi ko eh. Yun ba yung taong ibabaptize ko? Sabi ko, yung tatay ko talaga. Eh, parang nawawala ng galing bumalik eh. So, pagdating to siya, namang makikita ko, saka yung kinakapatid kong isa ding matigas ang ulo. Pero sabi ko, paano sila itatama ng Panginoon? At higit sa lahat, sabi ko, pag hindi ako bumalik, kawawa yung mga miyembro ngayon na ginagamit na ng Panginoon na dati hindi nagagamit. Ngayon talaga nagpapasalamat na sila, Pastor, salamat po. Kasi dati nung wala pa po kayo, nagtatanong na po ako sa dating pastor, paano po ba mag-soul winning? Ang sabi lang po sa akin, huwag niyo lang intindihin yun, dalhin niyo lang sa church, ako nang bahala. You see? Kaya nung magsabi ako sa kanila, next Sunday, yung gusto matutong mag-soul winning, bumalik kayo. Sunday afternoon, tuturuan ko kayo. Afternoon, the following Sunday, yung pinsa ko nag-decide umalis. Natakot siya agad. Kasi bigla ako nagturo ng soul winning. Pero ngayon, nagpapasalamat sila. Nagagamit na sila ng Panginoon. At meron pa isang nanay doon, dito chismis, totoo. May isang nanay pa doon, dumating ako, gusto lang, sumama lang siya sa soul winning and Bible study. Partner lang. O ilan sa atin dito, nasimula, di ba, gano'n lang? May kinakabahan tayo. Pwede po bang prayer partner lang to ako? Kasi hindi po ako sanay magturo. Kinakabahan pa po ako. Hindi naman tayo pinili, di ba? Kasi mula tayo, kasama-sama lang tayo hanggang sa natuto tayo, na-challenge tayo, gusto ko rin gawin yan. Gusto ko din maging mabunga sa Panginoon. Siya, ganun siya. So matagal na kami, mag-iisang taon na kami, hindi pa rin siya makapagturo. May yung nanay ko na yun, may sakit. Na kapag na-nervous siya, nangangatog siya, nangingisay. Matindi yung nervous niya sa katawan. Siya po yung gumagawa ng atsara. So yung mga nakatikim po ng atsara dito, yun po yung nanay na yung sinasabi ko. Pero ngayon, nakakapag-share na siya ng gospel. Pastor, salamat po. Huwag ka sana magpasalamat. Sabi ko, gawa ng Panginoon yan. Itinuro ko lang sa inyo. At di ba sinabi ko sa inyo, ipag-pray mo, kung talagang gusto mo magturo, humingi ka ng wisdom sa Panginoon. At higit sa lahat, humingi ka ng kapangyarihan sa Panginoon para magawa mo. Ngayon tuwa-tuwa siya, nakakapagturo na siya sa mga pinsan niya, napupuntahan niya ng mga pinsan niya, mga tiyahin niya, mga tsuhin niya, natutulungan na niya. At yung mga pinsan niya matitigas sa ulo, doon niya ako sinasama. Pastor, samahan niyo nga po ako. Kasi nagtapat kong nanay nito, pero isa din sa problema niya, yung mga anak niya. Sisimba lang kung kaya nila gusto. Ayan, nalulungkot siya. Sabi, Pastor, sana makita nila kung paano gumagawa ang Panginoon sa buhay ko. Na hindi ako magtatagumpay kung hindi sa biyaya din ng Panginoon. Ganon din sa buhay po natin. Iasa lang natin lahat sa Panginoon. There is no impossible with God, especially for sinners. Pangalawa, ito higit sa lahat, there is no prayer that God cannot answer. Napatunayan ito ng mga miyembro sa sakang bato. Isa na nga doon yung nanay na sinasabi ko sa inyo. Kasi, sabi, Pastor, ganun po talaga pala yung power ng panalangin mo. Sabi ko, kaya every prayer meeting nandun yung kahit minsan 7 lang kami, 8 lang kami, yung nanay na yun, parating present. Kasi napatunayan niya sa buhay niya, sumasagot pala talaga ang Panginoon sa panalangin.
So, ilan sa atin dito nakapagpatunay nito na tama ito? Na hindi talaga nagkukulang ang Panginoon. Marami tayong pinagdaanan sa buhay natin. Through prayer, nalampasan natin. Anong sa atin, may nag-testimony, salamat po sa church sa nag-pray. Kaya yung prayer meeting na ginagawa natin, napakala, ito yung gusto namin mangyari din sa samong bato, kaya talaga ngayon hindi pa. Kasi yung kailang gabi, saka yung pasok ng ilang mga miyembro doon. Mga nasa call center, yung iba, nagtatrabaho sa mga Koreano, talagang paggabi yung duty nila. Kaya pag Sunday night at Wednesday, hindi kami 7, 8 lang. O siyam. Pinakamarami na namin siguro April. You see? Kaya may 12 apostol ako minsan. Blessing na yun. Pero hindi niya napapansin, marami sa sanlibutan ang panalangin binibigay sa mga Diyos-Diyosan. Paano sila sasagutin? Pero di ba may testimony sila? Salamat sa Panginoon, sinagot yung mga mabibigat kong problema. May nagtanong sa akin doon eh. Yung Diyos ko kaya natin, yung nagsasagot din ng mga panalangin nila. Ang sabi ko, kung yung totoo Diyos ang tinatawagan nila, yes, iisa ang Diyos ang nagpo-provide sa atin. Pero, sabi ko, tingnan mo, kung kanino sila tumatawag. Lumulugod sila sa mga ribulto. Alam natin kung kanino yan, sa Diablo yan. So, sino sumagot sa panalangin nila? Hindi sila namin sa Diablo ko. You see? Sabi ko, magkaiba tayo. Kasi ikaw tumatawag ka sa totoong Diyos na buhay. Hindi mo man siya nakita. Alam mo, by faith, kausap mo siya. By faith, sasagutin niya lahat ng hinahin mo sa Kanya. Sabi sa Bible, parating natin lahat ng hinahin natin sa Kanya. Psalms 86 verse 7. Psalms chapter 86 verse 7. Sabi niyo, sa book of Psalms, in the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. So, talagang, si David, positive na positive siya. Kapag may mga trouble siya, tatawag siya sa bagay, ano niya, sasagutin siya ng Panginoon. May tuto ka ba? Hindi magagawa ng Panginoon yung posibleng bagay kung wala kang pananampalataya. And Psalms 91 verse 15, sa talata mo, Psalms 91 verse 15, 91 verse 15, ang sabi ko dyan, He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. You see? Diniliver ka na, i-honor ka pa. Napakapalad natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, higit natin pahalagahan yung panalangin. Especially, prayer meeting. Kasi yung mga nagiging partner ko na nagsasabi sa iyo ng mga problema nila, inilalapit nila sa akin, hindi nyo alam, pero nagiging blessing tayo sa kanila. Alam natin yung kwento ni Daniel at yung tatlong kaibigan niya. Di ba? Kahit na manganib yung buhay nila, tumigil pa sila sa panalangin. Hindi. Si Daniel, 3 times a day pa, lumulog, bukas yung bintana, pinakikita talaga niya na nagpe-pray sa kanyang Panginoon. Di ba? Kaya nga nagkaroon sila ng ebidensya na talagang si Daniel, hindi tumatawag sa Diyos-Diyosan nila. Kaya siya itinapon sa iwig ng mga leon. Pero pinabayaan ba siya ng Panginoon? Hindi. Isinira ng Panginoon yung bibig ng mga leon. May sabi, isang galos, wala si Daniel. Pero yung mga naging kaawa niya, nung ihagis, hindi pa bumabagsak sa lupa, nilapa na sila ng mga leon. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Even yung tatlong kaibigan niya, hindi nangamoy usok, sabi, hindi nangamoy sila. Yan, napakapalad natin. Iisa tayo ng Diyos na tinatawagan. There is no, sabi yan, there is nothing, there is no prayer that God cannot answer. Bakit? Because nothing is impossible without God. Pangatlong bagay, there is nothing
too hard that God cannot do. May mahirap na bagay ba sa Panginoon? O, alam natin yung kwento ni Sarah. Ayan, diba? Di ba tumating ang Panginoon, nakausap ni Abraham? At sabi ng Panginoon, si Sarah, manganganak ng isang lalaki. Narinig ni Sarah sa loob ng tent. Di ba nagtawa si Sarah? Pero paano nalaman ng Panginoon nagtawa si Sarah? Isa yun sa katangian ng Panginoon eh. Kung nakikinig kayo sa Sunday School ni Brother Boyer, isa yun sa attributes ng Panginoon eh. God is all knowing. Nasa loob si Sarah. Sa isip lang, naisip niya, paano mangyayari yung matanda na ako si Abraham? Paano pa kami magkakanak? Pero di ba, sabi niya ng Panginoon kay Abraham, sa Genesis chapter 18 verse 14, meron bang mahirap na bagay sa Panginoon? At tinupad ng Panginoon yung pangako niya kay Abraham at kay Sarah. Yung hindi nila inaasahan dahil kami doon sa katandaan, alam nila, hindi na sila magkakanak, pero gumawa ang Panginoon. Ganun din sa buhay natin. Ano ang bagay na mahirap na pinagdadaanan natin? By faith, sa ating Panginoong Jesucristo, hindi pwedeng hindi gagawin ng Panginoon. Ay, bakit? Nothing is impossible with God. Sa Kanya mo lang ibigay. Huwag mong pilitin solusyonan sa sarili mo dahil we are powerless without God. Yun na, ma-realize lang natin yun na wala tayong magagawa kung wala talaga ang Panginoon sa buhay natin. Alalahanin mo, anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng pabayaan ng Panginoon. Tutulungan at tutulungan ka niya. Ano sa Pampanga, marami nangangaral doon, parati nilang sinasabi, even may isang miyembro doon na galing dito sa kabilang baptist, sabi niya, Pastor, doon po sa kabilang baptist, ang talagang pinangahawakan nila, rightly dividing the word of truth. O, biblical yun na, sabi kong gano'n. Opo, Pastor, parati nila sinasabi, may mga turo na pag-Israelita lang, hindi pwede sa atin. O, totoo naman, sabi ko. Pero yung mga tinuro ng Panginoon sa kanila, pwede bang hindi maging applicable sa atin? Iisa tayo ng Panginoon? Ay, Pastor, paano yung pagkain ng dugo? Naniniwala ka ba doon? Ako sabi ko, basta luto, pwede kainin. Huwag mo kainin ng hilaw. Ay, natatawa siya. Kasi po, sabi niya, di po sabi niya, rightly dividing the word of truth, sabi nila, yung pang-Israelita, bakit sila yan po ayaw nila kumain ng dugo? Tanong mo sa kanila, hindi ko alam kung bakit gano'n sila. Sabi ko, hindi ko sila masasagot, hindi ko masasagot sa iyo kasi magkaiba kami. Iba yung Panginoon ko siguro, iba yung Panginoon nila. Nasabi ng Bible Baptist sila, pero hindi ko alam kung bakit gano'n yung paniniwala nila. Kasi marami silang mga sinasabi, yung mga na-experience, sabi ko sa inyo, yung mga miyembro doon, galing sa iba't ibang simbahan na. Sabi ko, huwag nyo na yung mga galing sa iba, huwag nyo nang dalhin dito. Kung ano yung turo dito, yun yung panghawakan nyo. Kasi walang mali sa turo ninyo. Kasi kung may mali dyan, ibig sabihin, sa Calvary pa lang, mali na sila. Sabi ko, doon nagagaling yung mga lesson natin. Pinapadala dito yun, inaaral ko din bago ko i-deliver sa inyo. Kaya sabi ko, kung hindi lumalago ang church doon, hindi lalago ang church dito. Kasi sabi ko, nagiging mabuo ang church doon eh. At yung mensahe dala-dala ko, galing din doon. So, nasa tao na lang para hindi lumago. Kailangan lang pananampalataya mo sa Panginoon. Huwag mawala. Kasi, nothing is impossible with God. Sabi, salita ng Diyos yan eh. Kung salita ng Diyos yan, tanggapin mo, gawin mo. I-apply mo sa buhay mo. Huwag mo nang questionin. Kung kinu-question ng iba, hayaan mo sila. Pero ikaw, huwag mo nang questionin. Kung gusto mo, alin mo talaga. Para malaman mo totoo. Kasi kung may duda ka sa mga sinasabi ko, hindi mag-aaral ka lang. Pero huwag ka mag-aaral sa pamagitan ng INC,
or dating daan kasi may mga miyembro doon. Para matuto, nakikinig ng mga aral nila. Sabi ko ito, bihira, paano man matututo? Lalo kayo nililigaw. Alam niyo nang mali, yung turo ng mga yun, doon pa kayo kumukuha. Sabi ko, nandiyan yung Bible niyo. Basahin niyo. Eh, Pastor, ang hirap ko kasi basahin English. Hihingi ako ng Bible na may Tagalog. Kaya kinausap ko si Pastor Wilson eh. Brad, makakapag-provide ka ba sa akin ng Bible na may Tagalog? Sige po kaya, pagkadala kita. Ay, nung April 5, may gano'n sa mga Bible. Pinauwi ko kay Brother Mark. Brad, bigay mo doon sa mga miyembro na hirap sa English. Ay, sabi ko may Tagalog na yan. Huwag na lang sila maghanap ng kapampangan dahil wala akong mapuprovide sa kanila. See? There is no problem and there is nothing too hard that God ano ba tayo? Nasa pangatlo pala. There is no problem that God cannot binago na pala ng Brother Justin. Okay na yan. There is nothing too hard that God cannot do. Walang mahirap na bagay sa Panginoon. Tandaan mo yan. Sa atin meron. Kasi hindi naman tayo kagaya ng ating Panginoon all-powerful eh. Yung power natin, pandito lang sa lupa. Hindi tayo parehas sa Panginoon na all-powerful, Almighty God. Hindi tayo Diyos, tao lang tayo, alam mo Panginoon yun. Pero, kaya niyang gawin yung mga imposibleng bagay sa buhay natin through Him. Lahat na mabigat na bagay na pinagdadaanan mo by faith, itawag mo sa Panginoon. Bibigyan ng solusyon ng ating Panginoon. Kaya sabi yan, Jeremiah 32:17. Itong verse nito, marami sa kapatiran natin. Ito yung pinangahawakan. Jeremiah 32, verse 17. O Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for Thee. See? Ano panghawakan mo yung salita ng Panginoon? By faith, gagawin ng Panginoon. Right? Bakit? Nothing is impossible with God. At pamuli, sabi narinig ko sa pastor eh, sabi yan, the very good thing is that our God specialty, sabi yan, is to solve the impossible thing for us. Yung specialty ng Panginoon sa buhay natin, bilang mga anak niya eh. Yung mga bagay na imposible, gagawin niya imposible para sa atin. Glory to God. Salamat sa Panginoon natin. At pamuli, at pang-apat, sabi yan, there is no problem that God cannot solve. Dapat yung pangatlo eh, nagkapaligtad lang. There is no problem God cannot solve. Sabi ko kanina, lahat tayo may pinagdaan ng problema sa buhay. Yung ilan, napakabigat. O, di ba? Ano ba yung mga problema ang dumating sa atin? Yung ilan? Sa finances. Di ba? Sa pera. Pero ngayon, masasabi mo, pinagdaanan mo before, nagtagumpay ka ba ngayon? Ikaw makakapagpatunay nyo sa sarili mo, dati hirap na hirap kayo. Baka pinestyon mo na nga yung Panginoon eh. Pero ngayon, yung pinatunayan sa iyo ng Panginoon, walang imposibility sa Kanya. Ngayon, na-enjoy mo na. There is no problem that God cannot solve. Kaya sabi ng Panginoon, Matthew 11:28. Matthew 11:28. Matthew chapter 11, verse 28. Nabibigatan ka na ba? Nahihirapan ka na ba? Sabi ng Panginoon, Matthew 11, verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Dapat nabibigatan ka sa mga problema niya. Ilapit mo lang sa Panginoon. Huwag mong sarilinin. Dahil hindi mo kakayanin kung wala ang Panginoon. Ang mahirap kasi iba, kung kailan hirap na hirap na, saka nang tatawag sa Panginoon. O, di ba? Pero nung paparating pa lang, bago pa lang yung problema, hindi mo kasi kagad nilapit. Baka simula pa lang ng solusyonan na.
Dininig ka na ng Panginoon. Pero minsan, inaalala ng Panginoon pagdaanan talaga natin. Diba? Bakit? Kasi doon tayo lalago, doon tayo titibay, at sa huli, lalo mong pupurihin ng Panginoon. At marirealize mo, wala pala talagang imposible sa Panginoon. John 14, Book of John chapter 14. So first one, sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In verse 27, that is verse 27, peace I leave with you. Sabi yan, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled. Sabi yan, neither let it be afraid. Kaya huwag ka matakot. Kasi minsan, by heart tayo, napakarami natin trouble na ikinigimdim eh. Pero sabi yan, let not your heart be troubled. Only matakot man lang. Kasi alalahanin mo, meron kang Panginoon. At sa ating Panginoon, nothing is impossible with God. Yun ang parating ilagay mo sa isip mo. At itanim mo sa puso mo. Higit na makapangyarihan yung Panginoon na meron tayo. Okay? Kasi minsan, sabi yan, sa sanlibutan na ito, hindi mo matatanggap yung peace na binibigay ng Panginoon. Minsan, lumalapit tayo sa tao, may hingi tayo ng tulong eh. Imbis na magkaroon ka ng kapayapaan, lalo ka pa diba? Nag-worry. Nag-advise sila sa'yo, sinunod mo sa matalang, advice na pa, hindi mo sinunod. Since sinunod mo yung tao, minsan, lalo pa sabi nga nila, nagkakaleche-leche. Kasi, pero sa Panginoon ka lumapit, sure yung sagot. Sure, natutulungan ka ng Panginoon. Kasi ayaw niya natutrouble tayo eh. You believe God, believe also in me. Ayaw ng Panginoon na natutrouble tayo. Mula sa ako. Kasi sa naman pag yung natrouble ka from the heart, minsan doon nagsisimula yung problema natin. There is no problem that God cannot solve. Sabi sa 2 Corinthians 1:4, 2 Corinthians 1:4, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort with which we ourselves are comforted of God. Kaya minsan, huwag ka mahiyang lumapit sa ibang mga kapatiran. Kasi ilan sa kanila napagdaanan na yung mga maraming problema na napagdadaanan mo ngayon. At sila din makakatulong para ma-comfort ka. Hindi man nila mabigyan ng minsan ng magandang advice dahil hindi pa rin nila na-experience. Pero, mabibless ka, sabi na, ipag-pray kita kapatid. At mag-pray na tayo ngayon kapatid. O di ba kaya nga sabi ng pastor natin, kapag may prayer request ka, huwag kang mahiyang iparating. O kanina lang, diba, may pinos din si pastor, pinag-pray niyo ba yung pinos niya? Yung dalawang kapatiran natin, Sister Chanel, nag-i-exam na yun, di ba? And bukas, Sister Glenda. Sister Chanel, hanggang bukas yata yung exam niya, yung exam niya, 2 days at ano eh. Ngayon, hanggang bukas. So ngayon lang ba, Ate Bin? Okay. Late po yung dumating sa aking balita. Buti na lang, talagang si Ate Pin updated. Hindi kasi ako nagboy-abunde eh. Kasi, sa lahat ng nag-pray, naging blessing kayo sa tao yun. Hindi man niya alam, pero nag-pray kayo. Panginoon ang magbibigay ng sa kasagutan. And later on, ipagpapasalamat niya sa Panginoon niya. Kasi, kasi, minsan yung problema natin, yung bawat isa din sa atin ang gagamitin ng Panginoon. Para ma-comfort tayo sa bawat isa sa atin.
Sa tulong, biyaya pa rin ng ating Panginoon. Hindi dahil tinulungan ka niya, dahil sa Kanya, kundi dahil pa rin sa Panginoon yun. Ginagamit ka ng Panginoon yung mga kapatiran natin, even yung pastor natin, si Ate B, o kahit sino man sa atin, ginagamit lang tayo ng Panginoon sa bawat isa. To comfort us, huwag may mga problema tayo. Kaya huwag kang lalayo sa church, kasi sa church mo matatanggap yung blessing na gusto mong ibigay ng Panginoon. Kaya nga tayo binigyan ng church para tayo magtulungan. Tayo magprotektahan para hindi mo magawa yung job mo. Dahil nangako ang Panginoon, di ba? Sabi na Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against you. Patutunayan ng Panginoon, totoo yun. Kaya huwag ka lang aalis sa church mo. Magtiwala ka sa church na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Patutunayan sa iyo ba ito? Nothing is impossible with God. See? Anumang problema sa pamilya, sa personal, sa church, parating patutunayan ng Panginoon, lahat yan, kaya niyo solusyonan. Ilang problema na pinagdaanan ng church? Maaaring ilan sa inyo, hindi alam. Baka si pastor lang nakaalam ng ilan doon. Pero lahat yun, sinolusyonan ng Panginoon. Hindi mo marahil yung ilan sa atin, hindi natin alam, muntik na masira ang church. Dinala lahat ng pastor yun. See? At nung ilan, mga kapatiran, na kung saan sinesya ng pastor. Pero hanggang ngayon, buo ang church. Pero siyempre, hindi dahil sa galing natin yun. Dahil sa Panginoon. Kasi lahat ng mga problema dumarating dito, nilalapit lang natin sa Kanya. Panginoon, gumagawa ng solusyon. Yan. Kaya patutunayan sa iyo, Panginoon, na sa araw sa iyo, what a mighty God we serve. At higit sa lahat, kaya, huwag ka nang makinig kay Satan. O sa sanlibutan, gagamitin ng tao ito para may distract tayo. Di ba? Huwag ka nang makinig sa mga bagay nasa labas. At higit sa lahat, sabi yan, let us all trust our Almighty God, the most powerful God. Sa Kanya walang magtiwala, sa Kanya walang ibigay lahat ng pagkakatiwala mo, huwag sa kaaway. Kaya sabi, dito po magtatapos sa Book of Isaiah chapter 41. Book of Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. And verse 13, for I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. Tumayo po tayo lahat at tayo magtatapos sa panalangin. Ama naming Diyos, muli, salamat po sa biyaya po ng iyong salita.